Yon! What's up? Ayan, kamusta mga utol? And then welcome sa video na ito. So once again, this is pa yung kaibigan ni Kiko. So syempre, usapang pag-ibig na naman. By the way, sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe or nakapag-follow dyan, yes, alam nyo na po yung dapat ninyong gagawin. Which is, sapat na po yan para mas lalo pa talaga tayong magaganahan. Okay? So ito, dagdagan ko pa ang mga kaalaman nyo. Kasi ito, ang magiging topic natin sa video na ito ay: tama bang hawakan ang social media account ng partner? Yon. Kasi actually, marami ring nagtatanong sa akin nito na Kuya Kiko, okay lang ba na hahawakan ko yung social media account niya? Or okay lang din ba na kukunin niya yung social media account ko? Or ibigay ko sa kanya yung password ko? Or both ways ay magbibigayan kami ng password ng social media account namin. Well, ito mga utol, sa magjowa is okay lang naman na hindi nyo muna ibigay yung mga password or yung social media account ninyo. Pero when it comes sa mag-asawa na, di ba kung titignan natin is pangit naman na may tinatago ka pa. Like for example, hindi niya man lang mahawakan yung cellphone mo. Asawa mo na yan ha, may anak na kayo, or ito na yung tinatawag mong pamilya. Pero hindi niya malang mahawakan yung cellphone mo. Hindi niya malang mabuksan yung social media account mo. So hindi rin naman kaaya-aya utol. Pero ito ha, it doesn't matter about sa social media man, kasi yung pinag-uusapan natin dito ay yung tiwala. Okay? So ngayon, kung ramdam mo naman sa partner mo na hindi niya kayang magloko sa'yo, or hindi talaga siya manloloko, bakit ka matatakot? Bakit kailangan mo pang halongkatin yung social media account niya? Or bakit kailangan mo pang hingin sa kanya yung password ng social media account niya? Kahit ako utol ha, actually, dati is may jowa din ako na hinahayaan ko lang. Hindi niya alam yung social media account ko or yung password ng social media account ko. And then, same thing na rin sa kanya, hindi ko rin alam yung password ng social media account niya. So hinahayaan ko lang. Dahil confident naman ako sa sarili ko. Na kung magloko man siya or hindi, nasa sa kanya na yun. Choice niya yun, utol. Kasi yung principle ko rin sa sarili, hahayaan ko lang yung partner ko. Dahil kung mahal niya ako, mag-i-stay yan. Kung magloloko siya, ibig sabihin hindi niya ako ganun kamahal. So bakit ko siya pipigilan? Bakit ko siya hahawakan, pipilitin na magstay sa akin? Hindi ko siya pipilitin, utol. That's why sa pagmamahalan, meron talaga tayong dapat na freedom na tinatawag. Hayaan mo kung ano yung gusto niyang gagawin. Yes, kung naisabi niyo na or kung nararamdaman niyo na minamahal niyo naman yung bawat isa, hayaan mo siya, utol. Kasi yung about sa social media account, kahit gaano mo yan kahigpitan yung partner mo, nabantayan mo, nakunin mo lahat ng password ng social media account niya, kung siya mismo ay hindi mapagkatiwalaan, manloloko, ay gagawa at gagawa talaga ng paraan yan. Kung minsan pinapahirapan lang natin yung sarili natin na Kuya Kiko, kailangan ko talagang kunin yung social media account o password niya. Kasi parang may pagdududa ako parang yung intuition ko isang malakas talaga na may something na may tinatago siya sa akin. So kapag ganito utol, bakit mo papahirapan yung sarili mo na mapraning ka dyan, na mabalisa ka dyan, nakakaisip or hindi makatulog dahil lang sa partner mo na ito? Kung ramdam mo talaga na hindi kanya nabibigyan ng peace of mind utol, kalasan mo yung taong yan. Dahil kung mag-stay ka pa at saka ipipilit mo pa yung sarili mo dyan, na alam mo naman na ikaw mismo, na hindi mo siya mapagkatiwalaan, na let's say dati is may nangyari na nakapagloko siya sa'yo, na may lamat na rin talaga. So again, mas lalo ka lang mapapraning dahil binigyan mo siya ng chance, dahil nag-stay ka pa, dahil pinipilit mo pa. So diba kung titignan natin udol, pinapahirapan mo lang yung sarili mo. Alam mo na nga nakapag loko na siya sa'yo dati.
Alam mo na nga na hindi siya mapagkatiwalaan. Bakit nag-i-stay ka pa? Bakit pipilitin mo pa yung tao na magbago na ikaw yung pipiliin? Again, utol ha, uulitin ko. Huwag po kayo pumasok sa relationship para baguhin nyo yung isang tao. Dapat magmahal kayo ng tao na siyang siya na ito. Na wala ka nang kailangan baguhin. Dahil kung babaguhin mo pa utol, mahihirapan ka lang. Ikaw lang din yung makapagbibigay ng pasakit sa sarili mo. Sinasaktan or pinapahirapan mo lang yung sarili mo utol. So again ha, about sa social media account is hayaan nyo na lang po. Let's say asawa mo na yan, kinasal na kayo, or let's say magjowa pa lang kayo. Hayaan mo kung hindi niya ibibigay yung password ng social media account niya. Basta yung lagi mo lang isipin utol, sa oras na siya ay makapagloko, alam mo na yung dapat mong gawin. Hindi yung pangunahan mo na dahil may takot kang mawala siya. Hindi yung kailangan mo pa siya nga pagbantaan. Napangunahan mo talaga na, uy, wag mong gawin yung ganito, wag mong gawin yung ganyan. No. Hindi po yan healthy utol sa relationship. No, which is hindi rin talaga nating masasabi na normal po yan sa relationship. Dahil once na pinapangunahan mo na yung isang tao, isa lang ibig sabihin yan. Ramdam or alam kasi ng damdamin mo na yung tao na ito ay hindi mapagkatiwalaan. That's why pinapangunahan mo na, that's why pinagbantaan mo na siya na wag niya dapat gawin ito. Dahil alam mo na kaya niyang gawin na magloko sa'yo. Yes. So, ganun pa man mga utol bigyan nyo naman yung sarili ninyo ng respeto. Alam nyo na nga mismo na hindi mapagkatiwalaan yung tao na ito, bakit ka pa mag-e-stay? Yan lang po yung tanging solusyon dyan Kahit sa akin mismo utol hinahayaan ko lang yung tao dahil alam ko mapagkatiwalaan siya. Ramdam ko na mapagkatiwalaan siya. Pero kapag naramdaman ko na hindi siya mapagkatiwalaan, yung tipong para may tinatago talaga siya na may something na problema, kasi mararamdaman mo yan So isa lang po yung tanging solusyon dyan. Uy nako, hindi ito yung tanging tao na para sa akin. Kakalas na ako kasi mabibigyan lang ako neto ng sakit sa ulo. Yes. Diyan natin masasabi na nire-respeto mo yung sarili mo. Diyan rin natin masasabi na ayaw mo ng stress. Dahil minamahal mo yung sarili mo. Nire-respeto mo yung sarili mo. Hindi mo kailangan pahirapan pa yung sarili mo. Yes, utol. So ganun pa man, sa mga nagtatanong po dyan, kung big matter ba or malaking epekto ba ito sa relationship, na kailangan isang magbigay ng password ng social media, or kailangan hayaan na lang, hayaan mo utol na siya ito mismo na magpakita sa'yo na magpagkatiwalaan yung pagkatao niya. Yes. So ganun po yun mga utol, hindi mo po trabaho na baguhin yung isang tao na manloloko. Okay? So yun lang po yun mga utol sana'y nakatulong talaga yung video na ito at saka sana'y malinaw na sa inyo kung ano yung dapat ninyong gagawin. Okay? Hayaan mo yung partner mo. Stay confident utol. So yun lang po maraming salamat talaga. So ingat kayo. God bless and babush! Binigay ko lahat para wala kang masabi.